Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. For today's vlogs mga ka-adventure ay nandito tayo sa Barangay Liko, San Rafael, Bulacan na kung saan isa ito sa may best spot ng Bustos Dam. Ang dam na ito mga ka-adventure ay itinayo pa noong 1926 at tinuturing na pinakamahabang rubber dam dito sa Asia. At itong bodies of water mga ka-adventure ay mismong ito yung Angat River na nagmumula pa doon sa bayan ng Angat at ang dulo nito ay yung mismong Angat Dam. At ang dam na ito mga ka-adventure ay isa sa pagkakakilanlan ng bayan ng Bustos, Bulacan. As of now po mga ka-adventure ay nandito tayo sa A. Mabini Street, City of Baliwag na kung saan dati ay part ng Baliwag ang Bustos, Bulacan. So mga ka-adventure, dito po tayo sa General Alejo Santos Bridge na kung saan tatawirin natin ang Angat River. Ang ilog na kasi ito ang nagsisilbing boundary ng Baliwag at Bustos, Bulacan. At dahil dito mga ka-adventure sa ilog na ito, kaya nabuo ang bayan ng Bustos, Bulacan. Katilang saglit pa mga ka-adventure ay narating na natin itong mismong town proper ng Bustos, Bulacan na halos kasing lapit lang ng mismong town proper or city proper ng City of Baliwag. Ang bayan ng Bustos mga ka-adventure ay nabuo dahil sa pangyayari noong 1860, isang maulan na linggo na kung saan tinatawid ng mga taga Bustos, Bulacan itong Angat River na malakas yung current noon at dahilan dito ay tumaob ang kanilang sinasakyang balsa. Kasama sa nawala mga ka-adventure ang ilang mga taga-Bustos at kasama nilang mga bata na kung saan bibinyagan sana sa araw na iyon. At dahil dito mga ka-adventure ay hiniling nila na magkaroon na ng isang parokya sa lugar na ito para maiwasan na ang pagtawid sa Angat River lalo na kung masama yung panahon. Noong May 28, 1866 ay naging ganap na bayan na ang Bustos at nagkaroon na ng sariling parokya. Santo Niño mga ka-adventure or Holy Child Jesus ang naging patron saint ng lugar na ito in honor sa mga nawalang sanggol noong 1860. Sa lugar na ito din matatagpuan ang unang location ng unang parish church na kung saan nasira ito during Philippine Revolution. At tanging itong kampana na lang na to
ang naiwang alaala ng dating simbahan. At sa harap nitong Parish Church mga ka-adventure ay matatagpuan natin ang isang memorial na tinatawag na The Torch of Freedom in honor sa mga guerrillas during World War II. Sa mga ka-adventure, muling nagbabalik tayo sa pagra-rise, and as of now ay nandito pa rin tayo sa CL Hilario Street at papunta po tayo mismo doon sa lugar ng sa may palengke. Sa mga ka-adventure, as of now po ay nandito pa rin tayo sa General Alejo Street, sako pa rin ang poblasyon Bustos, Bulacan, at dito po matatagpuan ang kanilang pamilihang bayan for public market. At pag diniretso natin ang kalsadang ito, ay papunta na po ito ng Plaridel, Bulacan. At sa ngayon mga ka-adventure ay lumiko tayo sa kalyeng ito para mas lalo pa natin malibot itong mismong poblasyon ng bayan ng Bustos, Bulacan. At dito nga tayo dumaan mga ka-adventure sa Beltran Street at dito tayo lumabas ulit sa may mismong Parish Church at tatawirin ulit natin itong si Hilario Street papuntang Santo Niño. October 8, 1903 na kung saan dahil sa mababang income ng lugar na to ay isinama ulit ito sa bayan ng Baliwag, Bulacan kasama yung San Rafael. Pero mga ka-adventure, by January 1, 1917 ay naging ganap ulit ito na bayan at hiwalay sa bayan ng Baliwag. Ang bayan ng Bustos ay ipinangalan mga ka-adventure hango sa apelyido ni Joseph Pedro de Busto. Ngunit mga ka-adventure, sino pala si Joseph Pedro de Busto? Kasabay mga ka-adventure ng pagkakatatag ng bayang ito noong January 1, 1917 ay nagkaroon din ito ng sariling munisipyo. Pero sa ngayon mga ka-adventure, wala akong mahanap na
mismong clue or location kung dito ba talaga yung dating kinatitirikan ng lumang municipal hall. At sa loob nitong compound mga adventure ay matatagpuan ng historical marker na nilagay ng National Historical Commission dito sa loob mismo ng Bustos Heritage Park para commemorate ang Bulacan Military Area noong World War II. Natapos man mga ka-adventure ang digmaan ay sa bayang ito ipinanganak ang sikat na painter, sculptor na si Conrado Mercado. At sa loob nitong Heritage Park mga ka-adventure ay matatagpuan ang ilan sa kanyang mga obra. Ang mga pinagmamalaking legacy mga ka-adventure ng Bustos Bulacan ay itong Barquillos, Lengua de Gato at itong Minasa. Dito ko po binili sa Zenis Minasa. So mga ka-adventure, isa sa masasabi ko sa lugar na to ay possible pa magkaroon pa ng maraming establishment sa mga susunod na taon since maganda po yung location ng lugar na ito. Sa ngayon po mga ka-adventure ay palabas na tayo sa mismong poblasyon nitong Bustos Bulacan na kung saan itong tinatahak natin na kalye ay ang General Alejo Santos Highway na isa sa pangunahing kalsada palabas ng bayan ng Bustos, Bulacan. Sa mga ka-adventure, bago po tayo tuluyang umalis sa bayang ito, ay bisitahin natin ang isa sa ancestral house dito. Ito ay ang Perez Ancestral House na ginawa na ngayon bilang isang Cafe Apolonio. Isa sa nakaagaw ng pansin sa akin mga ka-adventure sa di kalayuan ng lugar na ito ay meron pa palang isang ancestral house at ito ay ang Mercado Ancestral House. So yun po mga ka-adventure, ito po pala yung mga binili ko kanina na Lengua de Gato at the same time Minasa na nabili ko kanina sa Zenis Minasa sa Bustos, Bulacan. So ito naman, perfect po ito sa mga kape. Masarap siya mga ka-adventure. So before we end this video mga ka-adventure ay shoutout po muna kay Kuya Lorenzo, kay Sir Eric, kay Sir Daryl, Sir Leo, and also sa mga new subscriber natin. Happy New Year everyone!
And that's all for this vlog mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.